total rehabilitation sa EDSA, inaasahang hindi lamang makakabawas sa bigat ng trapiko kundi magpapababa rin sa mga naitatalang aksidente. Si Bernard Ferrer sa Sentro ng Balita Live. Angelique, tama ka dyan, inaasahan ngang mababawasan ang road accident sa EDSA na sandaling maisailalim ito sa total rehabilitation, ayon yan sa isang grupo. Inaasahan ng isang grupo na mababawasan ang mga road accidents sa EDSA sandaling maisailalim ito sa total rehabilitation na tinitingnan bilang solusyon sa patuloy na problema sa mga aksidente sa kalsada. Ayon kay Augusto Lagman, trustee ng Automobile Association of the Philippines, kalimitang sanhi ng mga aksidente ang hindi magandang kondisyon ng daan. Isipin mo, lubak to, no? Iilag ka. Pag ilag mo, binigla mo, meron dumadating na sasakyan. So, pwede magkaroon ng aksidente. No? Samantala kung wala yung lubak na yun, tuloy-tuloy ka lang. Bukod sa kaligtasan, inaasahan din na mapapaganda ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA kapag natapos na ang rehabilitasyon ng kalsada. Makakatulong kasi itong mabawasan ang matinding traffic congestion at mapabilis ang biyahe ng mga motorista. Umaasa si Lagman na aayos din ang traffic enforcement sa EDSA. Pagka kasi may mga nagbabiolate ng traffic rules at hindi mo hinuhuli, magbabiolate na magbabiolate yan. Yung mga violation ng mga traffic rules ng ibang motorista ang nagkokos kumisa ng mga aksidente. Sa Marso, sisimulan ang rehabilitasyon ng EDSA southbound at inaasang matapos ngayong ding taon. Kabilang sa gagawin ng drainage at pavement. Nagpatupad naman ng partial road closure sa ADB Avenue mula Julia Vargas hanggang Ortigas Avenue bilang bahagi ng road safety upgrades. Kabilang dito ang pagpapaganda ng pedestrian crossings at pagtatayo ng speed tables. Layunin nitong mapabuti ang kaligtasan ng mga naglalakad at mapadali ang kanilang pag-access sa kalsada. Target matapos ang proyekto sa susunod na buwan. Angelique, tinawagan naman ng grupo ng mga motorista na mailabas sa lalong madaling panahon ang traffic plan para sa EDSA Rehab upang kanilang maplano naman ang kanilang pagbiyahe. Sa lagay naman ng trapiko ay mabilis pa ang daloy ng mga sakyan sa magkabilang lane ng EDSA Kamuning. Balik sa iyo, Angelique. Okay, so isang buwan lamang pala ito, Bernard. Anong klaseng total rehabilitation ba talaga ang kanilang pinag-uusapan? Angelique, ang rehabilitasyon sa EDSA ay mahaba-haba ito. Pero magsisimula ito sa buwan ng Marso at ang uunahin ay ang southbound lane ng EDSA. Ito ay magiging by phase yung segment ang magiging rehabilitation dahil hindi pwedeng maging buong southbound yung rehabilitasyon dahil magkukos naman ito ng mabigat na daloy ng trapiko. Yung sa ADB Avenue naman, ito ay matatapos naman sa buwan ng Pebrero, sa susunod na buwan. Angelique. Okay, malinaw. Maraming salamat sa iyo, Bernard Ferrer.